8:27 a.m. December 124. Fibonacci Part 2. Part 2 Morning Research Mamali Vlog. Morning nabilin na papel gahapon na palid sa hangin. First time na itabo na palid. Continue na nato siya drawing. One, 2, 3, 4, 5, 6. Nag-ulan ganiya, by the way. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nag-ulan kagabi po. Pero nag-aircon gyapon may gabi. Palid na pug ka. Ulit na si mama guys. Bin ako di siya mukhaon dere. Okay, another 24 drawings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 20. Isla na lang ako ni May. Nabang ko. 25 plus 1, 26. Another pa. 27. 28. Spider ay isang uri ng maliliit na hayop na kabilang sa klase ng arachnids. May naman paayko at karaniwang gumagawa ng sapot gamit ang silk na nilalabas mula sa kanilang katawan. Ginagamit ang sapot para manghuli ng pagkain o bilang tirahan. Wala itong pakpak at kadalasang makikita sa mga halaman, sulok ng bahay o sa mga matamong lugar. Pero bukod sa mga ordinaryong spider na makikita mo sa bahay mo, hindi ka pa pala na maaaring hindi mo pa alam. Ngayon sa video na ito, alamin natin ang 10 mga pinakabihirang spider. Ngayon naman, simulan na natin. Number 1, Ruby Sapphire Ornamental Tarantula. Sa malalalim na kagubatan ng South India, ay naninirahan ng isang kakaibang spider na tinatawag na Ruby Sapphire Ornamental Tarantula o Poecilotheria metallica. Napakabihira nito at kilala sa kanyang makikinang na kulay blue na parang isang alahas na sapphire. Ang kwento ng spiders na ito ay sumasalamin sa kahalagahan ng kalikasan at ang mga hamon na kinakaharap nito. Unang natuklasan ng Ruby Tarantula noong unang bahagi ng 1900s sa bayan ng Ruby sa Andhra Pradesh, India. Noong nagsagana pa ang kagubatan sa lugar na ito, sinulang buhay at iba't ibang hayop. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa pagputol ng mga puyo at pagsira sa kagubatan, nawala ang spider na ito sa paningin ng tao. Halos 100 years ang lumipas bago ito muling natagpuan noong 1990s sa kagubatan ng Kabata. Ang Ruby Tarantula ay hindi tulad ng ibang spider. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng makikinang at kulay blue na kumikislap kapag natatamaan ng ilaw. Ang bihirang kulay na ito ang nagbigay sa kanya ng palayaw na iyak ng kagubatan. Bukod sa kanyang kagandahan, siya rin ay mahusay na mandarati. Ang kanyang lason ay mabilis na nagpaparalisa ng maliliit na hayop kaya magaling siyang nakakahuli ng pagkain. Ang spider na ito ay mahirap makita. Madalas itong naninirahan sa mga butas ng mga punong kahoy at mga bitak sa mga bato. Mahiyain din ito at lumalabas lamang sa gabi upang maghanap ng pagkain. Pagkagan pa, mahalaga ang Ruby Tarantula sa ecosystem. Tinutulungan nito ang kalikasan sa pamamagitan ng pagkain ng mga peste at pagpapanatili ng balanse sa kagubatan. Subalit dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan ay kabilang na sila ngayon sa listahan ng critically endangered species ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN. Isa sa pinakamalaking banta sa buhay ng Ruby Tarantula ay ang illegal wildlife trade. Dahil sa kanilang ganda at kakaibang itsura, ay maraming tao ang gustong magkaroon ng Ruby Tarantula bilang alagang hayop. Sa black market, ang presyo ng isa ay umaabot ng libo-libong dolyar. Ang ganitong panghuhuli at pagbebenta ay nagbabawas sa kanilang bilang sa wild. Bukod dito, ang patuloy na pagputol ng mga puno at pagsira sa kanilang natural na tirahan ay lalong nagpapahirap sa kanila na mabuhay. Number 2, Hawaii Cave Wolf Spider. Sa muntiang isla ng Hawaii sa Hawaii ay may mga kuweba na tila ibang mundo. Sa loob ng madilim at tahimik na mga kuweba ng limestone ay nakatira ang isang kakaibang nilalang, ang Hawaii Cave Wolf Spider o Adelocosa alex. Ang spider na ito ay isa sa pinakabihirang hayop sa mundo at isang halimbawa ng kung paano umaayon ng kalikasan sa kakaibang kapaligiran. Natuklasan ng Hawaii Cave Wolf Spider noong 1971. Hindi ito katulad ng karaniwang spider na makikita sa labas. At ang pinakakapansin-pansin dito ay ang kawalan nito ng mata. Hindi man ito kailangan ng paningin dahil nakatira ito sa madilim na mga kuweba kung saan hindi pumapasok ang liwanag ng araw. Bukod dito, ang Hawaii Cave Wolf Spider ay hindi gumagawa ng sabot para manghuli ng pagkain.
Hawaii. Ang mga kuweba ay mula sa sinaunang volcanic limestone na nagbuo milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ang kakaibang sistema ng mga kuweba ay nagbibigay ng tamang kapaligiran para mas spider at iba pang hayop na umaasa dito. Gayun din, ang mga kuweba ay napakahalaga dahil ito ang tanging lugar sa buong mundo kung saan maaaring nabuhay ang Hawaii Wolf Spider. Hindi ito makikita sa ibang lugar dahil napaka-espesyal na kondisyon ng mga kuweba. Mahalaga ang spider na ito dahil ito ay bahagi ng maselang ecosystem ng kuweba. Kasi ito ang tagapagpahiwatig ng kalusugan ng lugar. Kung maglaho ang Hawaii Cave Wolf Spider, ay nangangahulugan ito na ang kapaligiran ng kuweba ay nasisira. Ang pagkalala ng isa ay maaaring magdulot ng pagpagsak na buong life system sa kuweba. Number 2, Spruce Fir Moth Spider. Mataas ng Appalachian Mountains, sa isang malamig at tahimik na kagubatan, ay naninirahan ng isa sa pinakamaliliit at pinakamahiwagang nilalang sa mundo, ang Spruce Fir Moth Spider o Microhexera motivata. Ang kanyang laki na mas maliit pa kaysa sa ulo ng isang karayom ay hindi sumasalamin sa laki ng habol na kanyang pinakaharap. Sa kabila ng pagiging halos di nakikita, ang kwento ng Spruce Fir Moth Spider ay nagbibigyan ng mas maraming na katotohanan tungkol sa koneksyon ng kalikasan at pagbago ng klima at ang kahalagahan ng conservation. Ang Spruce Fir Moth Spider ay unang natuklasan noong 1923 ni Dr. Nathan Banks, isang eksperto sa mga arthropod. Halos 4 millimeters lamang ang haba nito at ang kulay nitong kayumanggi o amber ay tumutulong sa kanyang kakayahang magtago sa makakapal na moth kung saan ito namumuhay. Bagamat maliit at mahirap makita, ang spider na ito ay isang survivor mula sa sinaunang panahon. Kabilang sa isang grupo ng mga spider na umirang na sa loob ng milyon-milyong taon. Ang kwento nito ang spider ay hindi gumagamit ng sapot para manghuli ng pagkain. Hindi katulad ng karamihan sa mga spider. Umasa ito sa maliit na arthropod na makikita sa loob ng moth. Ngunit ang kanyang kakaibang buhay ay nagiging delikado at unti-unti itong nawawalan ng tahanan. Samantala, sa taas na higit sa 1,650 meters, ang Spruce Fir Moth Spider ay matatagpuan lamang sa ilang lugar ng Appalachian Mountains sa Tennessee, North Carolina at Virginia. Ang malamig na aluliglig na kagubatan ng red spruce at Fraser Fir ang nagsisilbing tirahan nito. Sa ilalim Dungag pataan ni guys ha. ng puno nito, ang mga bulog na tumutubo sa mabatong lupa at patay na kahoy ay nagbibigay ng perfect microhabitat para sa spider. Ngunit ang kanyang tirahan Wa ginatubad ang promise ba? 12 lang dapat ka-drawings ang i-create. So good gahapon. dahil sa polusyon at ibang salik, ang kandungan ng Spruce Fir Moth Spider ay nagiging mas maliit at mas delikado sa paglipas ng panahon. At noong kalagitnaan ng 20th century, ay nagsimula ng nakaramdam ang Spruce Fir Moth Spider ng malawakang pagbabago sa kanyang tahanan. Ang asik rin, nagulot ng Dungang patag 6 ka buok. isinira sa kagubatan ng Appalachian. Napinsala ang mga puno ng red spruce Ginagmay lang dili ta mag 1 hour ani ha. proteksyon ng spider laban sa direktang sikat. Limit lang ta pag may time. 1 2 3 4 5 6 alright. Meron itong kulay na kayumanggi, itim at silver na nagbibigay dito ng kakaibang anyo. Hindi tulad ng ibang spider, hindi ito gumagawa ng sapot para manghuli ng pagkain. Sa halip na mabilis itong mga ngaso para makahuli ng mga maliliit na hayop. Subalit makikita lamang ang Desertas Wolf Spider na Deserta Grande, isa sa Desertas Islands sa Madeira. Nakatira sila sa mga kuweba at katuhan ng isla. Ngunit ang kanilang tirahan ay napakaliit, mas maliit pa sa isang square kilometer. Ngunit madali silang maapektuhan ng kahit kaunting pagbabago sa kapaligiran. Ang Deserta Grande ay tuyo at kakaunti ang halaman, kaya ang ecosystem nila ay napakadelikado. Ang itakla natuklasan ng Desertas Wolf Spider noong huling bahagi ng 20th century. Noong 1990s ay napansin ng mga eksperto na sila ay nanganganib. Noong 2010 ay sinabi ng International Union for Conservation of Nature na ang species na ito ay critically endangered o malapit ng maubos. Ngunit tinatayang mayroong 4,000 Desertas Wolf Alright. Spider. Alright. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay patuloy na bumababa ang kanilang bilang. Maraming Wala namin nahulog nga ang Desertas
yellow paper, wala man nahulog sa salog. I love my creation. Okay, take it straight vlog. Take a picture.